Hello everyone. Welcome back sa ating vlog, no? Tagal natin hindi nakapag-vlog, dami kasing naganap. Alam niyo naman, nagbebenta kami ng bahay. And finally guys, nabenta na yung bahay. Itong bahay namin na to right now. Nabenta lang siya kahapon. Ang process kasi, pag nagbenta ka, di ba, parang mag-viewing sila, tapos mag-offer sila, na-accept yung offer, may financing condition, tsaka inspection condition that typically around like a week or so. Yun, may nag-offer na nung last week. Ngayon, nag-waive na sila ng financing, nag-waive na ng inspection, and yung condo review nila. Ibig sabihin guys, firm na yung agreement with the buyer dito. That means, considered sold na itong bahay. Okay? Inaantay na lang nila yung magiging possession nila kung kailan mag-move out kami. And then, yun, yung magiging process natin. Yun lang. Gusto lang din namin i-share kung ano yung naging experience namin sa pagbebenta, no? Hindi naman siya ganun kahirap, no? But with the market right now, medyo napansin talaga namin na medyo mabagal yung movement ng mga bahay, no? Kasi, to tell you honestly guys, dito sa bahay namin, no, hindi kami nag-open house. Tapos, isa lang yung nagtingin nitong bahay. Yung isa na yon, siya din yung nag-offer and siya rin yung buyer namin right now. Tanging nag-iisa niya. Kung siya lang yung yung unang tumingin, yun na yung huli, siya na rin yung naging final buyer namin. Kaya medyo okay sa amin kasi, alam mo yun, hindi kami yung every now and then na lumalabas ng bahay kasi nga, syempre, kung may titingin ng bahay, mag-show homes, hindi naman maganda kapag nandito ka kasi medyo ma-off yung mga buyers mo, right? So, you need to go out. Nung time na nag-offers, nung nag-showing sila dito, kailangan namin umalis and medyo weird yung timing. Wala kami lahat dito sa bahay. Sila lang yung nandito tsaka yung realtor nila. Yun, buti na lang guys, hindi ganun kadami yung nag-viewing din, no? And luckily na yung nag-iisang nag-viewing siya pa yung nag-offer din. And ano yun lang, nung nag-offer siya, I think 21 days nasa market yung property namin. It's been sitting for a while. Pero yun, okay din naman yung deal na nakuha namin with our buyer. Hindi naman kami, alam mo yun, lugi. Or alam mo yun, basta hindi naman lugi. Maganda yung deal namin. And yun kasi yung ginawa namin from the selling of this house. Yun yung ginamit namin or yung equity namin yung ginamit namin towards the down payment dun sa kabilang bahay. Yun na si Dayan. Say hi, babe. Hi. Ano masasabi mo? Sold na tong bahay? Wala. Wala. Yan. Wala nang atrasan. Dire-diretso na to. Tingnan natin kung saan tayo mapunta ngayon. Punta kami ng Home Depot kasi di ba may property na rin kaming nakita and may mga gusto kaming renovations na gawin. Titingnan namin sa Home Depot kung ano yung, alam mo yung typical price range nung kukunin namin or yung gagawin namin for the renovations. Di ba, Beb? Oo. Samahan niyo lang kami, magsha-shopping lang tayo dun sa Home Depot. Hindi pala shopping, window shopping lang tayo dun sa Home Depot. And yun pala, no, pag gusto niyo palang bumili or magbenta rin ng bahay, no, pwede niyo i-contact yung realtor din namin kasi kapag selling and buying kayo, they can give you some discount naman dun sa selling ng property. Kaya, alam mo yun, yung sa amin, parang, ewan ko, nung kinenta ko, okay pa rin, na nagstay kami dito for 2 years, naka-equity naman kami kahit papano, tapos yun yung ginamit namin na down payment dun sa bagong bahay. May konting sobra lang. So, ano ba, Bombay ka na dito after 2 years? Magto 2 years tayo sa 26. Yeah, magto 2 year na kami this May 26. Ang move out namin dito is June 2. Right? Yun yung medyo timing namin. At least, sabi nga namin din, nakapag 2 years pa kami dito. Pero yun nga, kung magbibenta ka ng bahay, ideally sana upon renewal nung mortgage ninyo, no? Kasi, ngayon, nakita na namin first hand kung ano yung mga costs associated sa pagbibenta ng bahay. Una, yung mortgage ninyo kapag hindi pa i-renew, kailangan ninyong i-break yun. May penalty na kaakibat yun. Parang sa atin, nasa 4,000 to 5,000. Yung penalty. Yung penalty natin. Yun din, yung isa din. Kaya grateful ako kay Ate Jillian kasi nilagay niya kami dun sa lender na hindi mataas yung payout penalty nila kasi pinakompute ko yung same na status ko, yung same na mortgage namin, same rates namin. Pag sa big bank namin kinuha yun, nasa around 25 to 30,000 sana yung magiging payout penalty namin. Pero buti na lang talaga nilagay kami sa
alam mo yun, lender na medyo hindi ganun ka-strict or hindi ganun kalaki magbigay ng penalty. Kaya ayun, 4 to 5,000 lang. Yung exact number parang 4,650 or something. So, yeah, kaya 4 to 5,000 sabi ko. So, yun yung unang cost na iisipin niyo pag may bibenta kayo ng bahay. Pangalawa, syempre maglilinis kayo. Yung time and hassle. Mahirap din, no? Di ba? Kaya yun, from the past couple of days or weeks, medyo maayos yung bahay. Hindi siya yung typical na itsura kapag titira na. Kasi dun sa countertop namin, inalis namin lahat ng small appliances para magmukhang presentable siya. Yung dish rack namin, inalis namin. As in, wala kaming tinira doon sa ano. Tapos dito Dala-dala natin sa truck, no? Andun lahat sa bed ng truck. Oo. Yung mga gamit natin Lahat na ng mga inalis. gamit, Right? Pati yung mga cabinets namin, tinanggalan namin ng mga clutters. Para pag alam mo, pag binuksan nila, medyo welcoming naman yung vibes na. So, nandun lahat sa truck yon. So, yun yung isang, siguro time cost, hindi siya actual money cost, no? Pero, yung isang consideration na take into consideration ninyo. Another cost would be your selling and buying realtors commission. Kasi, syempre, kapag pinadaan mo ng realtors to, kasi sila yung tutulong sa'yo na ibenta tong bahay, they will charge you commission. And dito kasi sa Canada, no, at least dito sa Calgary, alam ko, yung sa commission, seller yung nagbabayad for both seller's realtor tsaka buyer's realtor. So, yun yung realtor fees ninyo, no? Kung gusto niyo malaman kung magkano yung realtor fees for your home, kung magbebenta kayo, just contact Eric and they know what to do. Tapos, aside from yung selling commission, buyer's commission, kailangan din niyo magbayad for closing documents ninyo or closing costs ninyo. Ito naman dun sa lawyer kasi, syempre, kailangan pa rin ng lawyer na magta-transition ng funds from the buyer to yours, tapos yung pagta-transfer ng property and whatnot, basta may extra costs din yon. And then, of course, yung hindi nakikita na cost is yung mortgage insurance. Yung mortgage insurance kasi nakapatong na yan dun sa mortgage ninyo nung una pa lang. So, yung magiging net nyo ngayon would be lower kung wala kayong mortgage insurance sana. Kasi, yung mortgage insurance nakapatong dun sa outstanding balance. Kasi di ba pag nag-compute tayo ng net natin, it would be your selling price, less commission, less closing cost, less yung outstanding balance ng mortgage ninyo. And yung outstanding balance nga sabi ko, kasama doon yung mortgage insurance, which is around 4% to 4.2%, minsan 4.7%, minsan 4.5%, depende sa situation ninyo. Okay, so yun yung mga cost na kailangan ninyong tignan. So ngayon, tapos na, final deal. Kailangan na namin makahanap ng property din sa amin, right? Kasi kung hindi, mapapalayas na tayo dito ng trip. So, yun, meron naman naka-line up ng mga properties na tinignan namin. Yung iba nga kasi hindi na namin na-vlog kasi sobrang busy na rin. Ang dami kasing ganap. So, yung condo din namin naglabas ng special assessment and stuff. So, inaasikaso ko din yun. So, dami. So, yan guys, ila-line up lang lahat ng mga pato namin. Line up lang namin lahat ng ducks namin. Pag nakapili na kami, yun na yung property namin or future property namin. Kasi, meron na kami napusuan, actually dalawa. Nag-offer na kami and stuff. Meron na kami accepted offer dun sa isa. Pero still negotiating doon sa final price. Kasi, nag-offer na kami. Na-accept na yung offer back a week ago, tapos nag-inspection kami kahapon, so we're still doing the negotiations dun sa inspection report kasi may mga kailangan palitan din. So yun, since madami pang kailangan i-repair dun sa property, nagkaroon ng negotiation kung magkano yung discount na ibibigay sa amin, and yun yung magde-determine ng final price namin. And tomorrow would be our final day naman para mag-waive doon sa mga conditions namin. That means yun nga, sabi ko sa inyo kanina, pag nag-waive na, magiging final na yung deal. Ngayon, tomorrow, pag nag-waive na kami, final na rin yung purchase namin doon. Wala na rin atrasan yon. So yun, again, samahan nyo kami doon sa Home Depot. Titingin lang tayo ng mga cabinetries kasi may gusto tayong palitan doon sa property. Okay? Let's go, babe. Let's go. Bye. Bye. So yun guys, dito lang kami nila sa Home Depot. Titingin lang tayo ng kitchen. Uy! Oh, lakas nun, no? Ito baby yung sinasabi na flooring. Okay pa yung flooring natin. Ang titignan natin yung kitchens. Ito man na yung wood. Oh. Ano ba yung wood? Oo, ito. Hardwood ba to? Hardwood yan. Anong kulay na sa atin? Parang ganito. Ganito ba? Na darker, no? Yung sa Or atin. yun? Parang ito. Yung sabi ko nga pag nisad ko ganun itsura or ganun, oh. Diba? Maganda man yun. So ito babe, oh. Kitchen. So
So, ito yung kitchen nila. Natitingnan tayo ng inspiration. Asan yung top? Ay, nandito oh. Asan yung oven mo? Alisin mo to. Pero Yan, kasi no? to, babe, mahihirapan kang kumuha. Sa taas. Yeah. Tsaka hindi siya walk-in kasi. Oo, hindi siya walking. Mas okay pag walk-in pa rin. Mm. So, ganito yung... Gantong ano, babe, oh. Gantong finish maganda. Kaya din to maganda. Yeah. Lim. So, what babe? Double sink. Mm. Double sink na deep, no? Oo. So, anong sukat niyan, babe? 30 by 20. 37/8, 27/8. Ano to? Pwedeng... Naka ano to? Naka Alam ko pwedeng undermount. Ayun, no? Naka-ilalim. Pwedeng undermount yun, no? Undermount yun nasa taas. Gusto ko yung undermount. Pa-undermount natin. Pwede naman yun i-request. Ayun, no? Parang gano'n, no? Ang gagawin nila. Yung So, naka-undermount. You know? Mm-mm. So, yan yung mga sinks. Ano next, babe? Yung gas, yung range. Ay, laki naman ng microwave na to. Kaya nga eh. Ay, parang mahuhulog po yung kahawakan. 36 kasi yan eh. Ito, babe, yung ano, oh. Ano kailangan natin, diba? Yan kaliit na microwave. Ano sa'yo? Okay. Oh, cute Wala lang. akong touchscreen. Cute size lang, no? Okay. Para bahan. Ito, gas range, babe, oh. 1.5. 1.5 siya. Oh, yan yung gas range niya. So, anong size ng gas range? 30. 30 yung gas range, babe. 30 by 47. So, yun yung gas range. Ano gusto mong ref, G? Ito. Kaso wala namang tubigan. Kasi yung tubigan niya. Gusto ko Gusto mo yung may babe. tubigan? Oo. Hanap lang na may tubig-tubig. Maganda sana to. Kaya nga eh. Yung double na ganun, no? Gusto ko yung ganito. Babe, Ayaw mo yung pull out na ganito? ayoko ng ganyan. Parang ang hirap linisan yan eh. Ayaw mo yung ganito? Ayoko. Parang hirap maglinis pag ganyan. I see. Pero maganda siya, oh. May ano no. Oo. 2 I mean, 36. ewan ko. Ano to? Sa loob yung ano niya. Inuman niya. Yun naman. Ayun nga. Yun naman siya sa loob. Tingin tayo ng French door na ano. Dito babe. Ito, French fries. Hindi man yan. Ayoko yan. So, dito sa kanila siguro. Ito. 1695 LG. Ah. So, yan guys. Ayun Ito yung bat mo. Siya, buksan mo nga, babe. LG. Oh, LG din yung range na nakita mo. Pero to. Ah, Ay, ganito. buo. Ayoko ng ganito. Ay, baka yung kabila. May hati. Wala din. Same. Buo din. Ah, I see. I mean, okay lang. Sakto lang. 1.6 lang. 1.6, no? Wala babe. Actually. Pwede, no? Babe, pwede kung may ano, ice. Ice crash, ganun. Ah, magkano siya? Paano may saselect? 29 cubic feet. Asan yung dimension? 35 siya, babe. 35, 70, 35. Ito yung freezer. Sa side, sa left side. Ah, mas maganda yung ganyan. Parang mas madaling ayusin yan. Oo. Maganda to. Gusto ko to babe. 1.6 lang. Mura pa. Maganda to ah. Pero maganda din to G. Bakit? Ito kasi sabi niya, knock twice. Sabi To niya. see inside? Oh, Mashallah. ganun. Hindi mo kabisado kung ano nasa rep mo, no? Oo. Okay, may isa pa. Tatamarin ka na lang mag-knock. Hindi mo na buksan, di ba? Oh, buksan mo. Magkikita mo lang din. Parang mahirap linisan yan. Bakit naman? Piling ko lang mahirap. Kala mo naman Ah, naglilinis. mahal, oh. 26. Ay, ito 3.3. 31. Ay, kasi 33, oh. maganda siya. 31 lang siya. Ay, 24 lang, oh. Counter depth. So, yung lapad niya, wide. Ganun. Maganda yung ganito, yung manibis lang. Para yung sa counter natin, hindi siya masyadong lutang. Mahaba ba yung isa? So, parang pataas to eh. 33 yung depth niya. Kumpara doon 26 Oo. lang. So pag ano yan sa counter natin, lalabas. Unless separate niya yung counter. Siya lang mag-isa doon, tapos i-adjust natin yung counter, diba? Pero okay siya, 1695 lang. Oo. Yun parang 3.3. 3,000 may get. So tingnan natin. Ikot pa ulit tayo. Ano pa, G? Ito. Ano yan? Para sa pull out garbage can. Para at least hindi na nakalabas Kaya yung nga. garbage can na. Tingnan natin tong yung nakita natin kanina. Gusto ko yung ano. Pwede Yan. naman siguro to Gusto kahit ko yan. ano. Ano? Drop in to eh. So drop in. Ayan, under mount.
Ano ibig sabihin ng drop-in? Dadarap mo lang siya. Ah, ganun lang. Oo. So, hindi siya pwede. Mas wala yung mga ganun, no? Yung undermount. Gusto ko yung undermount. Maganda tayo Undermount. mga undermount na ganun. Hmm. Ano tayo? Pero normally, nakalagay 32 by 18. At man, undermount man to, kaya lang. Kaya lang. Ayun o, undermount yung nasa tuktok. Ah, ito, 32 by 18 Kaya na nga. undermount. Okay. 32. May listahan ka pa. Oo. Magkano siya? 449. 449. Ano ba? Kompleto mo na? Ito na yung listahan namin guys. Oh. May dala din akong panukat. Kasi mamaya titingin Maganda tayo ng yung mga nakita natin tops. doon yung LG. LG? Yung Sige nga. nakita. Kasi pwede nating ano na babe. Pwede nating takpan no. Oh. Yung parang alam mo yun, may frame. Mm-hmm. Kung gusto natin. Kasi nasa taas yung ano niya. Tsaka maganda yung may pull out siya sa taas na extra. Pag may mga awkward na items no. Hindi siya mag-occupy ng isang space. Mm. Let's go. Hood fan mo pa babe. Feeling ko nga yung hood cut Ay, meron pa parang combo na lang. 25 to LG. Ah, may mas mga Oo, mura. naka-sale. Ah, iyang wala ng ano yan. Wala na. Ay, meron pa. Pwede Meron din, rin. babe. Same. Pwede natin ipa ano na. 695. Ano yung ano niya? Ito, 23, 595 33, 24. Parang standard na Pero, lang. 595 pa to. Parang standard na yung presyo. Oh, that's nice. Ganun din? Sa taas din? Oh, ito. Hindi, yung ano, yung controls. Ah, yes. I think. Hindi, sa side. Pero Ito yung sa taas. Sa kabila. So, let's go. Siguro pwede magpa-quote tayo mamaya. Saan? Sa kanila. Kung magkano yung set? Ano tingin mo? Mag-range hood tayo or mag-ano tayo? Ano? Or alam mo yun, Microwave? microwave? Ayoko. Range na lang? Range. Okay. So, kailangan natin magtingin pa ng microwave. Ito, microwave. Microwave muna. Ah, sige, range muna. Dito tayo sa range eh. Or gamitin na lang muna natin yung range nun. Yun na lang. Yun na lang muna. Tapos palitan na lang natin. Okay. Maganda pa ata yung microwave nila doon. Pangit na? Pangit na ba? Oo. Ay, mura lang ang microwave. Mga 200s lang yan eh. O, yan. Itong mga to. Pwede na natin kunin yan later on. Ano so? Ito, basically ito, hindi naman to ano eh. Big item kumbaga. Madali na lang to later on. Let's go. Tingnan natin yung mas bigger item, babe. Pero ko ba ibang kita? 520. Naka-sale. Open box kasi siya. Ah, I see. Bisani. Ganito yung Then guys, titingin kami ng bowl na bowl. bowl, toilet na smart. Gusto daw ni Den pag Alexa, flush the toilet. Okay. Ganun gusto mo? Hindi naman. Babe, meron na kami next, nung ano? meron na kaming prices nung mga wall cabinets. Ngayon magbibilangan tayo mamaya kung ilan yung wall cabinets. Presyo pa ng ng countertop, di pa natin na-check. Sige, let's go. Gusto ko yung dipindot. Yun lang. Dipindot. Saan? Sa baba? Oo, parang kapag magbubukas ka ng basura, igaganyan mo. Hindi mo nakakahawakan. Okay. Hindi, pero yung mga base, mostly ganito eh. Gusto ko Drawer. yung dipindot nga. Siguro yung gano'n natin dipindot. Yung ganito. Para Yan. kapag magbabasura kayo, igaganyan mo lang. Maya mo tama mo. O sa labas na. Okay, ganun nga. Pag sa dulo, babe, oh. Ganito. Sa dulo natin. Alam mo yan, pag sa sa dulo, before mag-living room, ganyan lagay natin mataas. Yung prices niya, guys. So, 81 per square feet yung pinakamura. Up to 121 dun sa F group. Kasama na rin yung profiling ng edge. Alam ko kasama na yung installation. Ay, hindi pa. So, ayan guys. Tapos na kaming mag-window shopping ni Dayan. Tawag dito, meron pala silang free estimate ng ng parang kitchen renovation mo. So, kailangan lang nila nung mga sukat-sukat tsaka yung design mo. Tapos i-estimate nila kung magkano countertop yung kailangan mo, yung presyo, ilang square feet, ganyan, ano yung mga cabinetries pipiliin mo, tapos bibigyan kanila ng estimate. Ngayon, sabi ko, i-finalize muna namin yung layout kasi nga, di pa namin sure kung paano yung magiging layout nung gusto namin ipagawang kitchen. Kung gali type ba siya, U, L, or whatever, kung anong
mangyari. Saan yung sasakyan natin? Di ba ito yun? Yan yun, oh. So, yan Sure. guys. Yun lang muna for today, no? Haba na ng vlog natin. But, yun guys, thank you so much for watching. Again, this is Edwin from Dre's Canada Vlog and this is my Dayan. wife, Dayan. So, yan, makakakita tayo ng mas maraming DIY projects or DIY videos later on kasi plano kong i-DIY yung ibang improvements na gagawin namin dun sa bahay to make it our home. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. Always remember to stay humble and always stay focused sa mga goals. And as always guys, see you sa next vlog. Bye.